Grabe mga kababayan, 52 na maleta. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Magandang araw mga banateros. Ako po si Banat Bay at eto, painit ang issue ng maleta. Naku. Gago! Kaya naman pala barya lang ang pambayad sa abogado para idemanda si Banat Bay. Gago! Hayop ka, animal ka. Ay nako mga kababayan, matindi ho itong bagong balita na ito at talaga naman habang tumatagal umiinit. Pero alam mo mga kababayan, meron po tayong mga warning sa ating mga kababayan dahil alam nyo, meron pong ginagawa ang gobyerno, mga kademonyuhan, pati ho itong mga makakaliwa, may ginagawa ho silang kademonyuhan, mga komunista. Kaya mamaya ipapaliwanag ko sa inyo na maigi na dapat nating pag-ingatan or else patay kayo, patay tayo dyan. Galit na si Banat Bay. Or else meron mangyayaring hindi maganda. At baka ikaiyak ninyo. Ano yun? Mamaya ako ikikwento. Unya. Automatic ko dasay. Maya tayo. Ano tayo? Ikikwento natin yan maya. Pero ngayon, simulan muna natin dito sa 52 maletang kada araw. Naku po! Nakakarating sa Malacanang, sa Kamara, at kung saan pa. Patay tayo dyan. Gago! Kaya pala nung nagpunta ako one time sa SM Punta ako doon sa SM, di ba? Tapos, kasi babiyahe ko nung sa puntang Japan Sabi ko, naghahanap ako ng maleta. Sabi ba naman, alam mo, may pumunta dito nakabarong. Maraming bodyguard. Bumili ng sobrang daming maleta. Gago! Pinakyaw yung maleta. Sabi ko, pambira, ano kayong gagawin nung marami kaya siyang kabit at bibit-bitin sa ibang bansa? Bakit napakaraming maleta? Sabi, hindi nga namin alam. Talagang gusto nila yung matibay, yung pagka hinagis mo, buo pa rin, di ba? Ganun dyan Alam mo, one time nagpunta. Hindi, ito, walang biro ito Yung kanina, biro. Ito, hindi na walang ng biro Meron pa nga dyan, nag-away. Nag-away na one time, ng mga matagal na yun, nagbubunta ako dyan. Nag-away sila kasi nag-aagawan sila ng customer. Sorry, itong brand na ito yung kanyang maleta. Tapos, sa kabila, nagmaleta. Tapos nagpunta ako, bibili ko ng 3 maleta. hindi ko pera yon. Costume lang po yun. 3 maleta bibiling ko. Aba, syempre, tuwan-tuwa yung mga hanggang sa nag-away-away na siya. Naunang punta yun dito Ay, maganda ba yung maleta mo? Hinagis niya. Totoo, walang biro ito. Tapos sabi naman, ganun, hinagis mo. Ako, tutungtungan ko. Natatawa ako pero nagkakapikunan na pala kasi para bagang nag-aagawan. Alam mo, ay kwento ito. Baka kasi, yung bumibili yung isang congressman ng maleta, malamang sa malamang nag-away yung mga doon, mga nagbebenta ng maleta. O shout out sa mga nagbebenta ng maleta dyan sa SM Diyan tayo lagi bumibili ng maleta Shout out sa inyo wala na. Ngayon, hindi na dyan, sa TikTok na. Ayun! Gago! Mas mura, mas matibay, pwede pa isoli. Gamitin mo, tapos isoli mo. Anyway, eto na nga, 52 daw yung maleta kada araw. Pakinggan natin ito yung interview ng abogado. Additional information na wala ito sa diniscuss natin ng mga nakaraang video. Ito, matindi ito mga sinasabi niya dito. Kaya sana, panoorin ninyo dahil, naku po, magugulat to kayo dahil, hay nako, sabi ko na nga ba ang katotohanan, lalabas at lalabas yan. Kahit itago mo, para sinasabi yung paulit-ulit gusto nyo ng practical na example, yung tae, subukan ninyo. Ilagay niyo sa dyaryo. Balutin nyo ng dyaryo, balutin nyo ng plastic, ilagay nyo sa rep. Huwag sa freezer. Sa freezer, titigas yan Pero lagay mo sa rep. Kahit nakalagay sa rep, mangangamoy yan. Adiri ka, Banat Bay. May mga kumakain panoorin na nga natin. Sa AFP, paano nyo daw po nakilala yung 18? 18 po ba talaga or may dagdag pa? Pag yung 18 po na ito,
16 ang mga former Marines, 2 ang dating Philippine Army or connected sa Philippine Army, no? Kasi yung isa dyan, Philippine Army, yung isa reservist ng Philippine Army. Pero ang importante dito ay lahat sila nagtrabaho kay Saldico. No? I think they are Alam mo ngayon kasi yan ang sinisilip. Yan ang sinisilip ng mga hindot. Sinisilip nila na alam mo naman pagka gusto mong basagin ng ang isang tao at sabihin talaga sinungaling, ang gagawin nila mag-iimbento sila. Remember, they are all have the power to change things. Kasi nga naman nasa gobyerno ka eh. So dito binabaluktot nila, wala naman sinabing lahat kasi is former Marine. Yung iba, Navy, yung iba, reservist. So definitely, hindi naman lahat sinasabi. Ngayon, may mga lumalabas na balita na dininay daw ng Army. Nabay, papakita natin yan para balanse tayo. Dito sa ating channel, balanse tayo. Papakita natin kung ano yung sinasabing hindi ba talaga Navy, hindi ba daw Marine. Mamaya papakita natin yan. Pero ito, ang importante dito, lahat sila nagtrabaho kay Zaldico. Lahat sila involved dito. Whether Marine o hindi Marine, yun ang importante. Alam nila yung pinagdideliveran nila ng pera. missing the point. At doon sa 16, meron silang sinasabi na 4 daw ay dishonorably discharged, no? Opo. Pero hindi ko alam, ang alam ko merong isa lang na dishonorably discharged. At injustice pa ang nangyari sa kanya. Yan. Kaya kwento niya. Yung sinasabi nilang dishonorably discharged, Kasi ayan merong pinapalabas na may dishonorably discharged daw. Sino ba daw ito? Di ba? Tingnan natin, sino ba daw ito? Itong honorably discharged. Kasi pwede naman sabihin ganun pero na-discharge lang dahil napag-initan ng pinaka-boss. Di ba? Tingnan natin, bakit ba na-dishonorably discharged? March, ay kasama ito noon sa Philippine contingent sa United Nations Peacekeeping Force sa ibang bansa, no? At na-assign siya sa kusina ng mga kasundaluhan doon. At tinawagan siya ng kanyang opisyal sa Armed Forces of the Philippines na sabi, may mga minsan kasing bumibisita dito sa quarters ko, pwede bang magdala ka ng pagkain dito? At nagdala naman dahil inutusan siya ng kanyang opisyal. Pagdating niya sa isang military gate o barricade, ay in-inspection yung kanyang sasakyan at nakita yung mga pagkain. At doon ay tinanggal siya, no? At pinauwi dito sa Pilipinas, nagkaroon siya ng kaso, inimbestigahan, at ang recommendation ng mga nag-imbestiga ay demotion. Yung official na nag-utos sa kanya, wala man lang sinabi. Nako. At kalaunan, ang naging desisyon ng pamunuan ng Armed Forces ay tanggalin siya dishonorably. Kita niyo yon? Inutusan lang. Ito, ang ganda nitong Kaya nga, dapat talaga kayong mga inuutusan ng mali. Tandaan ninyo, pag kayo inutusan ng mali, ang ending niyan, pag nagkalaglagad at nagkabukingan, ikaw ang lalabas na masama. Dito, inutusan lang siya ng opisyal na ilabas yung mag-deliver doon sa kanyang opisina. Nung nalaman at nakita, siya pa ang sinabing nagnanakaw. Diba? Yung opisyal, wala man lang sinabi, ulul din, no? Minsan kasi ganun talaga sa gobyerno, utusan ka ng boss mo. Hindi ako nang bahala dyan, sagot kita dyan. Nung nagkabukingan, napahamak yung inutusan lang. Sino ho ba ang mas dishonorable? Yung opisyal na nag-utos na hindi man lang niya pinanindigan ang utos niya at prinotektahan ang kanyang tao? O ang yung naging biktima ng kanyang utos na magdala ng pagkain sa kanyang quarters? Dito naman po sa dishonorably discharged. Yung nag-i-interview na media, hindi man lang finalo up yun. Kasi nga naman, hindi shoot doon sa kanilang kwento. Ano yung kwento ng media?
na dishonorable discharge. Hindi katiwa-tiwala yan. Hindi tama ang kanyang ang background. Hindi siya credible. Yun ang kanilang yun ang kanilang kwento dito. Hindi pasok yung sinabi nito. So hindi niya na ipapalo up. Di ba? Dapat pinalo up mo yun eh. Kung ikaw medyang matino, ipapalo up mo yun. So hindi pala totoo yung sinasabi nila na hindi katiwa-tiwala ito. Ibig sabihin, na dishonorable discharge siya because nautusan lang siya. Sana ganun eh. Wala eh. Siyempre, pag bias ka, di natin alam kung bakit bias. Baka may sunduan sila. Nga pala yung isa, no? Yung dalawa pong Philippine Army, active pa po sila? Hindi na. Retirado na. Retired din. Hindi kasi, alam mo, hindi kasi kayo nakikinig eh. Hindi kayo nakikinig. Ang linaw-linaw nung sinabi during the press con. Lahat sila retired na. Bakit hindi kayo nakikinig? Media. Ano pong pinakamataas na ranggo ng mga dating Marines at saka I think sundalo? mga Master Sergeant din ang naabot nila. Mm-mm. Ilang buwan, ilang taon silang nanatili na nakasama nila si Zaldico? Meron dyan 1 taon, 3 taon, 5 taon, hanggang 9 na taon. Ay, matagal. Yes. Oo. Ayan. So, 18 lang po talaga. Wala nang dagdag. Saka na lang po yung iba kasi mahirap yung marami. Ako na lang sasagot sa mga tanong. 18 yun nandun. Pero marami pa. Ang gusto magsalita, second batch nga eh. Sa bagay po. Tapos ito pa po, may isang question dito. Handa raw po ba silang humarap yung 18 sa mga pagdinig? Kasama po yan. Kung Ako na rin nasasagot. Ano ba itong klaseng media na to? kinakailangan kasi magsasampa nga kami i-refer namin yung kanilang affidavit sa ombudsman at handa silang humarap sa mga investigador ng ombudsman. Mm-mm. May mga dokumento na daw po ba na nagpapatunay ng kanilang akusasyon na related kay Zaldico? Anong dokumento ang hinahanap? Kasi ito, eyewitnesses ang mga ito. Hindi naman pwedeng i-dokumento yung pagde-deliver nila ng pera. Eyewitnesses. Mm-mm. Eyewitnesses. Malinaw yan ha. Alam nyo, mga kababayan, sinasabi ko nga paulit-ulit sa inyo napakaraming eyewitnesses nito. And when you say eyewitnesses, part of the evidence yan. Ebidensya yan. Hindi mo pwedeng i-document yung mga pagganyan, delicates yan. Di ba? Kaya part yan. Tapos may magko-collaborate pa. Patay tayo dyan. Oh. Ano po ang pinakamalaking pera na na-deliver nila? Umabot po ng 52 na maleta Nako po, patay. sa isang araw o sa isang delivery. 52. Aha. Saan po? Meron pong sa Forbes Park. Oh. Pero ganito, simplehan natin. Sige po. 3 hanggang 4 na beses nagde-deliver ang mga ito sa isang linggo na hindi bumababa sa 20 na maleta kada delivery. Nagmula noong September 2022 hanggang halos kalahati ng 2025. Grabe, no? Kaya ang sabi 2025. nila, mahigit 100 beses silang nag-deliver sa Forbes Park, sa isang bahay. Nako. At halos mahigit ding 100 beses na nag-deliver sila sa Aguado, sa tapat ng Malacanang. Nako po. 100, mahigit 100 beses nag-deliver. Yung may-ari doon sa Forbes Park, si Romualdez at saka di ba, sinasabi nga nila si Marcos eh. O tapos sa Malacanang din, 100 times nag-deliver. More than 100 times nag-deliver sa may Malacanang. Kanino pong bahay yung Aguado? Hindi ko rin po alam kung sino ang registered owner ng bahay sa yung Aguado na bahay na yon. Pero Tapos alam naman nila kung saan yan. Apo. Yung Forbes po, kaninong bahay? Marami po Iba't iba, no? Mga senador, mga
may mga congressmen din na nasa Forbes Park ang bahay. Mhm. So iba-iba. Sa kabuuan, gaano po kalaki ang perang na ipamahagi nila mula 2022 hanggang 2025? Sabi ko nga, kung yung sinasabi nila na 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo sila mag-deliver sa Forbes Park at saka sa Aguado sa Malacanang, binilang ko po mga something like 135 na beses ito. At kung hindi bumababa sa 20 na maleta, ay aabot talaga ito ng 800, sabi ko nga, around 805 billion pesos yan. Ang laki. Oo, sa 2 buwan lang yan yung isang bahay sa Forbes sa Grabe, no? Malacanang. Sa Malacanang. Paano yung mga paisa-isa, padala-dalawa, palima-limang maleta na pupunta sa ibang mambabatas at saka sa ibang mga tao, katulad sa ibang media operators na sinasabi nila, yung pupunta sa isang troll farm dyan sa Nako! isang building sa Makati. Isipin mo, yung troll farm na yan, 3 palapag ang ino-occupy nila, no? Troll farm! Ayan na, kumpirmado na mga kababayan! Bayaran ng mga troll, bayaran ng mga vlogger ni Marcos. Gago! Naku po, kasama ba dyan si Jam Magno? Ako, nagtatanong lang ako. Baka siyang pinuno dyan. Di ba siyang pinuno dyan? Hindi, ako nagtatanong lang Ito'y tanong lang. Hindi ko naman sinasabing siya. Tinatanong ko lang ito. Di ba? Kasi marami nagtatanong yan Kung siya ba ay kasama dyan. Ay, naku po, tingnan natin. Tuloy natin. So, marami. Sabi ko nga, baka umabot ng trilyon itong na-deliver din nila. Opo. May pahayag nga pala si dating Senador Trillanes na kasinungalingan daw po yung sinasabi ng mga Marines at kakasuhan daw niya, babalikan daw niya kayo. Hindi, ang sabi niya, hahabulin niya kami. Opo. Hindi naman kami tatakbo. Hindi niya kami kailangang habulin. Yun! Hintayin namin yung isasampa niyang kaso. No? Gusto ko yan. Gusto ko yan. Normal naman yan. Gusto ko Normal. yan. Itiniming daw po nyo sa pagdinig sa ICC ang paglabas nyo para ma-divert yung attention sa inyo. Ano po ang reaction nyo doon? Naku, yung issue ng timing na yan, ano ba ang tamang timing? Oo, kasi ako naman, kailangan ko ring i-vet yung mga sinasabi nila. Oo, so nagkaroon ako ng maraming pagpupulong sa kanila. Minsan, dala-dalawa, isa-isa, lima-lima, at matagal na proseso, no? Kailangan ko ring itanong sa iba yung mga sinasabi nila. Good job ka dyan, sir. At nung satisfied naman ako na consistent naman sila sa Good job. mga explanation, ay saka ko lang finalize ang kanilang affidavit. At nung final na, ay nag-arrange na ako ng pagpapanotaryo. Oo. So, ganun po. Pagkatapos manotaryuhan, ay ibinahagi na namin sa ating mga kababayan dahil sabi ko nga ay sa ngayon kasi ay mahirap pagkatiwalaan na ang ating mga institusyon, no? Medyo mahina na ang ating mga institusyon pagdating sa paghahanap ng katarungan at katotohanan. Ayun, malinaw ho yan. Ang ganda ng paliwanag ni sir. Alam mo, mahirap tibagin ito. Mahirap tibagin yung ganitong klaseng preparado. Kasi, yung style ng oposisyon na magkaroon ng witness na isa o dalawa, di ba? Madali yun Madali mo yung bayaran, tulad nung ginawa doon sa isa na di umano siya daw ay binayaran. Si Karen Madali yung ganun kasi isa ka lang. Di ba? Ibig sabihin, madali magsinungaling kung mag-isa ka lang. Pero kung magsisinungaling kayo na 18 kayo, mabubuking mo kagad dyan. Kasi pag may mistake yung isa, magkaiba yung kwento ng isa, yun na nga lang, halimbawa, Banateros, 7 kami. Diba?
kunwari magsisinungaling yung isa, madaling bookingin. Kasi, kunwari sasabihin ni ganito, wag na nga, mabubuking. Halimbawa, sige na nga, ganito, halimbawa, nag-prepare ng ano, doon sa Davao kami, di ba? Nag-prepare ng pagkain. Isa sa pinipare doon, native chicken, di ba? Dapat tigi-isa lang. Tapos yung isa, nagkulang ng isa, di ba? Tapos sasabihin ni Jay, halimbawa, sasabihin ni Jay, wala sa akin ha, hindi ko kinain yan. Pero lalo lumaki yung tiyan. Tapos, sasabihin niya, bakit daw kulang? Di ba? Pag tinanong ko, bakit kulang? Hindi, nalaglag yan kanina. Kaya tinapon ko na sa basura. May nakakita. Iba rin yung kwento nung nakakita. Lahat sila nakakita except ako. Iba-iba sila ng kwento. Hindi, nakita nga namin yung ano, pagka nalaglag doon sa ano, tinapon doon sa CR. Isa naman, hindi, nakita namin yan, tas kinain ng pusa. Magkakaiba sila ng kwento, di alam mo na kagad na nagsisinungaling sila, di ba? Kasi nga, mahirap. Paano pa kaya yung 18 kayo? 18 kayong nagkakatugma-tugma ang kwento ninyo. Kaya yun sinasabi ni attorney na hindi ito tiniming. It took me a lot of time para i-vet ang bawat isa. Malamang sa malamang, di ba may balita nga tayo na si Gutesa, nagsalita siya, tapos malamang sa malamang, baka dinala na siya somewhere, di ba, binantaan yung kanyang pamilya. Malamang baka ganon. Kasi ngayon, hindi nga nila malocate kung saan. Nasa ibang bansa na, malamang kinuha yung passport. Siguro mula na-realize ito mga to, it's time to talk. It's time to talk kung bakit ganito ang nangyari. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
kita.